Mga kababayan, ngayon po mga kababayan ay kumbaga may niluluto po talaga ang kampo ni Sara para malusutan itong si Ramil Madriaga, mga kababayan. So ang kanilang ikwinento ngayon, kaya daw nagkaganyan si Ramil, kasi may pagnanasa pala daw ito kay Sara. May pagnanasa daw ito kay Sara kaya nagkaganyan. Kung hindi daw pumayag si Sara sa kagustuhan ay ito na kumbaga ang parating nila mga kababayan, blinakmail ni Ramil si Sara. Oo, yan ang ano nila ngayon mga kababayan. Ang nais nilang iparating sa publiko at sa mga supporters ni Sara na si Ramil Madriaga daw ay may pagnanasa. Nako, eto na nga. According yan ang kampo ni Sara mga kababayan. Kaya daw nagkaganyan si Ramil kasi noon pa daw ito may gusto. Nako po. Oo, so mahuhulog nga mga kababayan. Kumbaga parang binablackmail ni Ramil Madriaga si Sara Duterte. Oo. Pero mga kababayan, hindi pa rin makakalusot yung blackmail Kimirot Kemi kung irarason nila ang pagbablackmail kasi nga po mga kababayan may mga ebidensya po, no? Kung imbestigahan po isa-isa itong testimony ni or affidavit ni Ramil Madriaga, mukhang pag nagmatch lahat yan, walang kwenta yung kwento nilang may pagnanasa or crush, may gusto, may pagnanasa, no? Yan po kasi ang ipinarating nila ngayon mga kababayan. So like po tayo mga kababayan. So ito na nga, no? Umpisahan na natin mga kababayan. Ito po yun kasi mga kababayan according dito sa abogado ni Sara na si Panelo Jr., 'di ba? Sinungaling naman yan Kent, 'di ba? Ma'am Juanita, Sir Kenry, ayan. So wala naman maniniwala sa mga script nila. Ito pakinggan niyo mga kababayan. No? Ang ano nila ngayon mga kababayan ay ang ipinarating nila, kaya daw nagkaganyan si Madriaga dahil daw mga kababayan may gusto daw ito kay Sara. Nako po. Ayan Panelo, isiniwalat kung pagpaslang. Ayun, bukod sa may gusto mga kababayan, ayan may plano daw itong patayin si Sara or assassination. No, may plano daw itong si Ramil Madriagang ipapatay si Sara. No? Ayan na nga. Ayan. And kay Ma'am Flor, ayan, may love shoutout po ma'am at maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. So pakinggan nyo po ito mga kababayan. Ito po ang ipinarating ngayon bukod sa may gusto si Ramil at may balak daw itong ipapatay ni Ramil si Sara kung hindi pumayag. Nako, eto na. Sabi nung abogado, kawawa mga kababayan, no? Binaliktad nila. Pakinggan nyo mga kababayan Intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. It doesn't make sense. Kasi sa isip niya lang yun. So ganito po ang nangyari mga kababayan. Kasi nga daw po itong si Madriaga, may grupo daw ito ng kidnap for ransom, no? Yan po daw yung grupo nila. So ngayon mga kababayan, may balak daw itong grupo ni Madriaga na ipa-assassinate or ipapatay si Sara. Kasi sa sobra daw pagkahibang ni Madriaga dahil gustong-gusto daw niya si Sara. Mahal na mahal daw, crush, nagkagusto, pinagnanasahan nga daw ito mga kababayan, no? Parang bungsuntay lang na habang nakikita umiinit ang katawan. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, kung ipagdugtong-dugtong nyo yung kwento ng mga DDS, si Bungsuntay lang naman yung may pagnanasa kay Ann, bakit napunta kay Sara? Tapos ngayon mga kababayan, ang sabi, may plano daw assassination kay Sara. So ito na naman, idudugtong nila yan mga kababayan kaya pala may gurgur si Sara sa liig. Hindi pala hindi pala nag-success yung nag-attempt. Naku, paano ka ba naman magurgur kung meron kang 300 ka? 'Di ba? Ito pakinggan natin mga kababayan. Barahin natin 'yan mamaya. Hindi kayo obsessed to kay VP? Merong intelligence reports nung Mamrusana, 2024 na natanggap sila VP Sara na merong
Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na it doesn't make sense. Kaya sa isip niya lang yun. Hindi kayo obsessed kay VP Sara, tong tao na to. Hindi. Isa na nga yun sa sinabi ni Attorney Ryan Kilala. Kaya daw nabuo yung isip is crush daw ni In love. crush daw ni Ramil Madriaga itong si VP Sara. Nung kunento ko naman kay VP Sara, sabi niya, oh my God. Ayan na. Crush din naman namin si VP Sara. Oo, So, pero so sinasabi daw nitong si Ramil Madriaga kay Attorney Ryan Kilala na crush na nga itong si VP Sara. Sabi naman ni Ryan Kilala sa kanya, kung gusto mo siyang makita, gusto mo siyang makilala, magbuo ka ng campaign support group para itulak niya na tumakbo siyang presidente. Ayan Nagulat na. naman si Attorney Ryan Ayun, Kilala. kwento nila, Na ha? seryoso nung tao. Tapos ginawa niya, binuo niya talaga yung isip Pilipinas. So yun ang rason nila mga kababayan. May gusto daw itong si Ramil Madriaga kay Sara. May plano pa nga daw itong assassinate or ipakidnap eh. So ngayon mga kababayan, sabi nga daw ni Attorney Makilala na kung gusto mong makilala si Sara, gusto mong makita si Sara, bumuo ka ng grupo, no, na magsuporta sa kanya para sa 2028 election, yung tinatawag na ISIP. So ngayon mga kababayan, ganito po ang nangyari. So, kung ganun, actually mga kababayan, mabubutasan sila dito eh. Una ang sabi, hindi kilala ni Sara si Ramil. Hindi kilala ni Sara si Ramil. Pangalawa, ngayon ang sabi, bumuo ng grupong ISIP o Sara is my president, ISIP. Inday Sara is my president. Yan yung pangalan ng ISIP. So alam ni Sara na may ISIP group. Pero bakit sinabi niya hindi niya kilala si Ramil? Sige nga. Ngayon mga kababayan, doon sa kanyang mga i-final, ang sabi hindi daw niya kilala. Hindi daw niya kaano-ano, hindi daw niya alam. Tapos ngayon, pinabuo nila ng ISIP group. So ibig sabihin, kilala nila. Bakit nila itatangging hindi nila kilala? Bakit ngayon hinahamon daw nila ang tao na bumuo ng ISIP group para makilala si Sara? So ngayon nung nagkaroon ng ISIP group, kilala na si Sara. Ayan, nabubutasan na. Continue. Hindi mo masisi ha? Coach Oli, di ba? Yung kidnapping, Nanay Minda, nabanggit hello mo, po. Coach, yung kidnapping. Chloe Nigel, hello po. Merong intelligence reports nung 2024 na natanggap sila VP Sara na merong Madriaga Kidnap for Ransom Group na hindi pala kidnap pero pinaplanong i-assassinate si VP Sara. Na may nag-hire daw dito sa Madriaga Kidnap for Ransom Group to assassinate her. Ayan na. Mga kababayan, may nag-hire daw sa grupo ni Madriaga na Kidnap for Ransom Group na ipapatay si Sara. So, ibig sabihin mga kababayan, magagamit itong statement na to ni attorney, mga kababayan, sa hearing sa impeachment niya. Bakit? Makukunik ito eh. Makukunik ito. Ngayon mga kababayan, kung ganoon na meron silang nalalaman sa intelligence or intelligence nila, connection nila sa intelligence radar, na ipapatay si Sara. So, paano kung namatay si Sara doon sa sinabi niya ng time na kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Bongbong, at si Martin. Kapag ako pinatay, so ibig sabihin, totoo nga, mga kababayan, na plano nila yon na kapag ako namatay, ang pagbibintangan, si Lisa, si Bongbong, si Martin. So, kung meron palang ganyan na intelligence, info silang nakuha, bakit hindi nila i-final yan sa CIDJ, sa NBI, para maimbestigahan? Diba? Doon pa lang sa bumuo ng isip para makilala. So, confirm na kilala talaga.
Kasi pinapagawa ni Attorney Makilala ng grupo. Gumawa daw si Ramil ng grupo. Pangalawa, meron daw assassination kay Sara na ipapatay si Sara. So kaya pala ang lakas ng loob ni Sarang magsabi na putang ina mo, Lisa Marcos, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am. Kapag ako namatay, may nakausap na ako. Na kapag ako namatay, patayin niya si Lisa, si Martin, at si Bongbong. So, ibig sabihin mga kababayan, paano nga kung nagkatotoo na pinatay siya? Dito sa kidnap, ransom, hire, or assassination. So, walang kaalam-alam yung tatlong personalidad, Bongbong Marcos, Martin Romualdez, at Lisa, na sila ang pagbibintangan sa pagkamatay ni Sara kasi papatayin siya ni Madriaga. Ngayon, sige, sabihin natin ha, ito mga kababayan, para mabilis ninyong mag-gets. Kung papatayin pala si Sara ni Madriaga dahil sa sobrang pagnanasa, no? Dito ni Madriaga kay Sara, paano kung pinatay ni Madriaga si Sara, ang mapagbintangan ngayon si BBM, si Lisa at si Martin? 'Di ba? Ito na mga kababayan. 'Di ba? Paano nga kung totoo pala yung kanilang intelligence info na nakuha na si Ramil daw ay ipapatayin si Sara, ia-assassin si Sara. Kasi hibang na hibang daw itong si Ramil, may gusto kay Sara. Paano kung namatay si Sara kasi pinatay ni Ramil Madriaga? Tapos bigla siyang nagsabi doon na, huwag kang mag-alala, ma'am. May nakausap na ako na killer. Kapag ako namatay, patayin niya si Bongbong, si Lisa at si Martin. No joke. No joke. Diba? Yan ang isipin ninyong mabuti. Mabubutasan sila ngayon dito. Magagamit itong ebidensya, mga kababayan. Kung totoo man na si Madriaga ay hibang na hibang at may pagnanasa kay Sara at gustong patayin ni Madriaga si Sara dahil mahal na mahal niya at gustong gusto niya ito. Para kung hindi man si Sara pumayag na maging sila, ipapatay daw o ipa-assassinate si Sara. So ang mangyari dito ngayon, paano nga kung totoong pinatay ni Ramil si Sara? So ang mapagbintangan ngayon si Martin, si Lisa at si PBBM. 'Di ba? Ayun na nga mga kababayan ang nangyari. Mabubutasan sila dito. Kasi ang pinalabas nila ngayon, crush ni Ramil, si Sara. Sabi naman ni Ryan Makilala, kung gusto mong makilala si Sara, bumuo ka ng grupo na magsuporta sa kanya sa 2028 election pagka-presidente. So, sineryoso daw ni Ramil, bumuo ng grupong isip. Bumuo ng grupong isip. So, nung nakabuo na ng grupong isip, so ibig sabihin, kilala na siya ni Sara. Kasi ang sabi nga ni Ryan Makilala, bumuo ka ng grupo kung gusto mo siyang makilala. So, ibig sabihin, ito pala yung inabutan siya ng flag. Seram! Kuya Ram! So, yun pa yun, kilala na niya. Bakit isinabi niya sa publikong hindi niya kilala? Pangalawa, bakit mo babatiin na happy birthday, Seram? Hope more birthdays to come in your life, success, and God bless. Diba? Sige, panindigan natin yan, sinasabi nila mga kababayan. Mga kababayan na nanood sa akin ngayon, huwag kayong kalimutan mag-like. Like po tayo, pantay po natin yung like. Panindigan natin na si Ramil may gusto kay Sara. Panindigan natin na si Ramil bumuo ng grupong isip para makilala si Sara. Sige, may gusto, bumuo ng grupo, ibig sabihin kilala. Hindi niya na maitanggi yan. Kilala kasi may grupong isip. Ang tanong pangalawa mga kababayan, nakilala na, di ba? Nakilala na. May grupong isip, nakilala na. Saan kumuha ng pundo si Ramil? Sige nga. Bumuo ng grupo. Bumuo ng grupo. Saan kumuha ng pundo si Ramil? Pangbuo sa grupong Inday Sara is my president.
or isip? Bakit sabi ni Ramil galing sa pogo at droga? Ngayon, kapag mapatunayan yan na kumuha si Ramil ng pera, ituro niya yung address, resibo, at may connection ito sa droga at sa pogo, ano ang lusot ni Sara dyan? Diba? Ngayon, mga kababayan, tanungin ko lang kayo, paano kung doon sa affidavit ni Ramil na ang perang ginamit niya sa isip group na suporta kay Sara na isang grupo na galing daw sa pogo at sa droga, campaign money or expenses nila sa isip group ay galing daw sa pogo at droga, paano kung may pakita si Ramil dyan na resibo? Ito na, mga kababayan. Paano kung may makita si Ramil dyan na resibo at conversation nila ni Sara na inutusan siya ni Sarang kunin ang pera sa pogo at droga? Diba? Sige nga, paano ngayon kung merong ebidensya si Ramil dyan? Sige, sakyan natin. May gusto si Ramil, pinabuo ng isip. Kung gustong makilala, bumuo ng isip group. So nakilala kasi may grupo. Tapos ang sabi ni Ramil, ang pera na ginamit nila pampondo dyan sa isip group galing sa pogo, galing sa droga. Paano kung may ebidensya si Ramil dyan? Text message, conversation, at pruweba na tinanggap ni Ramil, pinuntahan ni Ramil at inutusan siya ni Sara. Paano kung may maipalabas si Ramil niyan? Sa pamamagitan ng kaniyang cellphone. Paano lusutan ni Sara yan? Pangalawa, sa sinabi niya na pinagplanuhang assassination, mga kababayan, paano ka ma-assassinate? 335 ang bodyguard mo. Ultimo nga, sa mall ka naglalakad, yung bodyguard mo sandamakmak. 300 plus ang bodyguard mo. Paano ka ma-assassinate? Diba? Pangalawa, paano naman lusutan ni Sara itong mga delivery ni Ramil Madriaga? Kung sabihin natin na hindi kilala si Ramil, bumuo ng isip group para makilala ni Sara, tapos sabi ni Ramil, ang perang ginastos niya pampondo sa grupo, galing sa pogo at droga, dahil utos ni Sara. Paano kung magkatotoo nga yan? May ebidensya siya na minessage ni Sara, Sir Ram, kunin mo tong pera doon sa pogo at sa droga. Ito yung gastusin mo sa isip group. Paano kung may ganong utos si Sara? Paano kung may ganong conversation? Paano lusutan ni Sara yan? Pangalawa, mga kababayan, paano yung sa affidavit ni Ramil na naghatid siya ng pera sa Timog, Quezon City, sa bar? Paano yung naghatid siya ng pera sa parking lot ng ombudsman? Paano yung naghatid siya ng pera sa mayor ng Laguna? Paano yung naghatid siya ng pera sa Katarungan Village sa Muntinlupa? Paano yung naghatid siya ng pera sa sa parking lot ng Mega Mall? So yun ba, mga kababayan? Si Ramil Madriaga lang ang may gawa? Wala bang utos ni Sara yun? Bakit maghatid si Ramil Madriaga ng milyon-milyong pera, bilyones na pera? Saan galing ni Madriaga ang pera? At bakit maghatid si Ramil Madriaga ng pera sa mga kakilala ni Sara kung hindi siya kilala ni Sara? Ikaw, mga kababayan, tanungin kita. Kung hindi mo kilala yung tao, pagkatiwalaan mo bang magbitbit ng milyones para ihatid sa ganito, ihatid sa ganon? 'Di ba? Ako pa nga lang nabubutasan na sila eh. Paano pa pag yung mga abogado na ang kaharap nila sa hearing? 'Di ba? Si Ramil Madriaga hindi mo kilala. Pinagawa nyo ng grupo para gusto ni Ramil makilala ka. Gumawa ng grupo tapos ginawa mo taga-deliver ng pera. Hindi mo pala kakilala pero pinadeliver mo sa bar sa Quezon City, parking lot sa Ombudsman, parking lot sa Mega Mall, mayor sa Laguna.
Muntinlupa Village, Katarungan Village. Sa Muntinlupa ng 1 bilyon. Paano nyo nasasabing hindi ka kilala? Tapos ito pa is, it's just me. Pag may nakuhang CCTV dyan, impas talaga si Sara. Yun nga ang problema. Kapag yung lahat ng sinabi ni Ramil na pagdi-deliver niya ng 35 million per duffel bag sa mga personalidad na kakilala ni Sara sa iba't ibang lugar, kapag may CCTV lumabas dyan na si Ramil, ito siya, ito yung sinakyan, at pag may lumabas din na CCTV sa Ombudsman Parking, Mega Mall Parking, Quezon City Bar, tapos dito sa Muntinlupa sa Katarungan Village, at saka sa Laguna sa may mayor, pag yan natitrace lahat yan na may mga CCTV na si Ramil Madriaga ay nag-deliver, paano lusutan ni Sara yan? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi nyo masira ang witness sa pamamagitan ng sabihin mo may gusto. Hindi nyo mapapalin lang ang tao sa pamamagitan na sasabihin ninyong pinagplanuhang patayin kasi may gusto. Maglabas kayo ng pruweba. Mga kababayan, mabilis lang maggawa ng kwento. Diyos ko naman. Kahit nga ako, pwede kong sabihin, si Ramil Madriaga, mahal na mahal ako niyan. Binilhan nga ako ng motor eh. Ang bilis, di ba? Pero ang tanong ngayon, asan yung proof? Di ba? Mabilis lang naman sabihin ay si Ramil, mahal na mahal si Sara niyan, may gusto kay Sara yan. Kaya bumuo ng isip. Ang problema ngayon, nasaan yung pruweba na kinausap ni Ryan Makilala si Ramil? Asan yung pruweba? Kasi kung kwento lang ni Ryan Makilala, hapos walang pruweba, hindi ka panipaniwala. Kasi mga kababayan, kahit sabihin mong nagkita kayo ni Ramil sa oras na yan ang sabihin mo dun sa korte na, oo, totoo, nagkita kami ni Ramil sa oras na yan. Ang problema kasi dyan, asan yung pruwebang nagkita kayo? Hindi naman kasi sapat yung ikwento mo lang, nagkita kami, ito sa lugar na to, ito yung araw na to, ito yung oras, dito sa puno. Tapos sabihin mo, ito nga yung heart, sinulat yung heart, ganyan-ganyan dito sa puno, inukit namin yung heart. Ang problema kasi dyan, hindi kasi pwede nating gawing ebidensya yung ukit-ukit na heart dyan sa puno na to, sa araw na yan. Ang pruweba dyan, CCTV, video o picture na kayo talagang dalawa nandyan. Yan ang kailangan ngayon ng husgado. Yan ang kailangan ngayon ng trial. Hindi kwento. Mga kababayan, hindi kasi po pwede maging witness mo dyan, salita lang eh. Diba? Hindi kasi po pwede ang witness mo magsalita lang kasi bukod sa salita, kailangan mayroong may tawag doon mga kababayan, yung cover up. Diba? Kasi sa totoo lang, kung sabihin ninyo si Ramil Madriaga hindi kilala ni Sara, paano kung merong picture dyan or CCTV or selfie si Ramil Madriaga sa cellphone niya, ito po kasama ko si Sara Duterte. Magkasama kami sa isang upuan. Ito po yung lamesa habang kumakain kami. Tapos pagdating kay Sara, wala silang maipakitang pang-counter. Pero si Ramil may picture. Tapos sasabihin nila AI. Paano nagkaroon ng AI sa cellphone ni Ramil? 'Di ba? Hindi nyo naman pwedeng sabihin na, AI yan sa cellphone ni Ramil. Paano nagkaroon ng AI? Wala pang AI noon. Yung AI, sumikat lang yan 2025. Wala pang AI noong 23-24. Wala pang AI noon. Hindi pa sikat ang AI noong 2023 at 2024. Ngayon lang 25-26 nag-umpisa yung AI. Diba? Paano nyo ipaliwanag? Nag-video call kayo kasama si Jinggoy. Diba? Kaya mga kababayan, kahit anong linlang ng grupo ng kampo ni Sara na si Ramil daw, ganito ganyan, hindi nyo mabago ang pananaw ng kakamping at loyalista. DDS lang ang naniniwala sa inyo. Tulad yan, Pero, dahil nga hindi niya kilala, hindi niya na-connect na itong Madriaga pala, isip Pilipinas pala ito. Dahil daw hindi nakilala, hindi daw na-connect. Paano hindi na-connect yung isip Pilipinas? Ikinuha pa nga ni Sara yung flag, yung watawat. Paano yung pagbati ni Sara kay Ramil ng happy birthday si Ram?
Kung hindi kilala, babatiin mo ng happy birthday. Kung i-compare natin ngayon, so ibig sabihin pala si Eloy Bugris na naka-video call ni Sarah, sasabihin din pala natin na hindi totoo yun na naka-video call, AI lang. Malalaman natin yan mga kababayan sa cellphone ni Ramil Madriaga. Naniniwala ako sa cellphone. Mga kababayan, naniniwala ako sa cellphone ni Ramil Madriaga. Yan ang hinihintay ng taong bayan. Kung sino sa kanila ang nagsabi na si Ramil daw may gusto o si Sarah lang gumawa ng kwento. Ramil Madriaga may pagnanasa kay Sarah kaya gumawa ng kwento. Ganon daw. Paano kung sa loob ng cellphone ni Ramil lumabas lahat doon? 'Di ba? Paano nga mga kababayan? Ito inaantay ko talaga yung cellphone. Yung 3 cellphone ni Ramil, inaantay ko diyan. Mga kababayan, minsan tai pa ang lalabas sa sobrang kaba, 'di ba? At saka mga kababayan, ganito 'yan. Posible ba, Kent, na yung cellphone ni Ramil na nasa Manila Trial Court naka-imbak ngayon ay pwede ba nilang kunin yun at burahin ang laman? Mga kababayan, ganito po yan. Bago mo po yan makalkal, yung mga cellphone na yan, mga ebidensya na yan, nakabalot po ng sealed yan na may pirma. Naalala nyo pag nagpadala kayo ng parcel sa LBC, di ba yung karton iniikot-ikutan ng scotch tape tapos pinipirmahan mo para pag yung pirma mo ay hindi magtugma doon sa scotch tape at sa karton, ibig sabihin binuksan. Sabi ni Ma'am Johannes Chang, di ba Sir Kent nawala yung CP ni Ramil? Parang wala namang balita, ma'am, na nawala. Ang alam ko nasa nasa trial court, no, sa RTC branch. Wala nang maluluko yang si Saraulo. May bago na namang pasabog si Peebles kay Lustay. Isa pa yan. Isa pa yan mga kababayan, pasabog ni Peebles. Nako, paano yan, Sarah? Binaliktad ninyo ang kwento kay Ramil Madriaga. Si Ramil, may pagnanasa kay Sarah. Di ba? Si Ramil, may pagnanasa. May pagnanasa kaysa putang ina Vice President pa pagtitripan mo nung klaseng nilalang ka. 'Di ba? Putang inang yan. Basta, sa totoo lang mga kababayan, hindi ako naniniwalang nawala ang cellphone ni Ramil. Bakit? Mga kababayan, kung mawala po ang cellphone ni Ramil sa RTC branch sa Maynila, ang managot po doon yung piskal. Piskal ang mananagot dyan kung bakit nawawala. Yung piskal ang hahabulin dyan. At saka mga kababayan, kung nawala ang cellphone ni Ramil, kung nawala yung CP, ibabalita naman yan sa news. Di ba, Ma'am M. Reyes, hindi ko naman narinig na binalita Simple lang naman yan Kung nawawala ang cellphone ni Ramil, do you think yung mga abogado ni Ramil, yung palad law firm, hindi magrereklamo, hindi magpipreskon yan? Magpipreskon yan. Si Attorney Palad, magpipreskon yan na nawala ang cellphone ni Ramil. Ganun yun. Hindi ako naniwala, mga kababayan, na nawala. Hindi ako naniniwalang nawala yan, mga kababayan. Kasi unang-una, yung abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Palad, hindi yan papayag, magpipreskon yan. Kung bakit nasaan yung cellphone at gamit ng aking kliyente. Gaganon yan kasi sa totoo lang mga kababayan, once na mawala yung cellphone, ibig sabihin, maaabsuelto si Ramil. Bakit kailangang mawala? Di ba? Bakit kailangang mawala? So, ibig sabihin, may kinakatakutan ba sila dun sa cellphone? So, sa madaling salita, pwedeng gamitin ni Ramil yun at ng abogado ni Ramil na pang-counter. Bakit kailangang walain yung cellphone? Sana na trending na yan ngayon, binalita na yan. So, ibig sabihin mga kababayan, hindi ako naniwalang nawala. Di ba? Napanood ko na pag-usapan sa nila Nyulo at Banat Boy, nabanggit yung nawawala.
Actually, hindi ako naniwala talagang nawala yan. Kasi bakit? Ibabalita po yan. Number 1 na po dyan magbalita. Alam nyo ba ang Bilyonaryo News Channel? May nakatutok dyan kay Madriaga. Not only Bilyonaryo News Channel, marami po ang mga nakakatutok kay Ramil. So, konting kibo ni Ramil, o balita agad. Mga kababayan, lagi ninyong pagkatandaan, maraming nakatutok dyan, iba't ibang media outlet. Nandyan na ang TV5, ABS-CBN, GMA at Bilyonaryo News Channel. May mga nakatutok, may mga nakatoka dyan na mga reporter. 'Di ba? Hindi daw, sabi ni People's Ken, sabi ni Ripley's TV. Kaya hindi ako naniwalang nawala, mga kababayan. Kaya abangan natin sa laman ng cellphone ni Ramil ang kanyang mga testimony. 'Di ba? Wala yan, Ken, araw-araw kung nakikinig ng news, 'di ba? Nandyan pa ang Abante. Nandyan pa ang UNTV. Nandyan pang Net25. Maraming nakatutok dyan, mga kababayan. At saka, Diyos ko, pag sinabi mo lang doon, cellphone ni Ramil Madriaga na nagpakilalang bagman ni Sarah, nawala! Putang ina, ano reaksyon ng tao pag ibinalita yon? Bakit nawala? Hala, si Sarah, ninakaw ang cellphone. Hala, pinatapon na ni Sarah. Kasi nandun yung ebidensya. Di guilty agad. Sabi ni Peebles na ikwento na sa kanya lahat. Sabi ni Mamulay. Ayan, lahat ng balita ay kay Sarah, saka sa mga kaalyado niya lang. Di ba? Kaya sa totoo lang, mga kababayan, huwag kayong maniwala dyan.